Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa ibinahaging mensahe ni Noy Pisa America. Okay, ito ang mga gusto kong mga comment dahil nagbabahagi ng mga experience. Okay, ako'y natutuwa sa mga OFW natin na nasa Amerika na napaka-humble at nagbabahagi ng mga ng kanilang mga experience. At may matututunan din tayo dito. Ang sabi niya, magandang araw Mr. Elmer, I am a fan of steel frame, steel barrel handgun. I like the smooth feel of steel to steel, lalo na kung full rail siya. Tamang-tama din yung bigat ng bakal sa pang-mitigate sa recoil. So far ay wala pa naman akong baril na nagkaroon ng crack. Okay, ito ang tandaan ninyo ha. Bakit? Ito ang tandaan nyo. Sinusundan ko lang yung manufacturer's recommendation tungkol sa pagpapalit ng recoil spring. Kung natatandaan ninyo, ito ay ilang beses na rin nating naitapik. Pero ito ay isang patunay na yung aking mga topic ay tumutugma dito sa kanyang experience. Sinusundan ko lang yung manufacturer's recommendation tungkol sa paggamit ng recoil spring. Mas mura ang magpalit ng recoil spring kaysa magpalit ng slide. Kung tatandaan ninyo, yung aming mga Glock nagkaka-crack dahil yung aming mga firearms instructor hindi namamalayan na yung mga recoil spring ay naputol na. So, hindi namamalayan, ibinibigay pa rin sa customer dahil nga maraming customer. So, doon nagkakamero ng crack. Kaya tama ito. I replaced the recoil spring sooner than recommended, lalo na kung ginagamit kong bala ay plus P or plus P plus. The same thing kung ang gamit kong recoil spring ay lighter than the manufacturer's stock spring ay pinapalitan ko before the manufacturer's recommendation. Kung matatandaan ninyo, marami ang nagtatanong na, Sir, bakit yung aking baril ay hindi nag-i-extract ang basyo? Dahil nga, yung kanilang spring ay sobrang tigas, yung bala naman nila ay hindi naka-tune up do sa recoil spring, so mahina, so hindi kayang i-eject. Yan yung isang mga dahilan. Kaya, dapat talaga ang baril ay naka-tune up sa lakas ng bala. Kung plus P plus, ang sabi ko, kung P plus ang inyong mga bala, dapat yan ay matigas ang spring. Hindi bababa ng 16 pounds o kung plus P plus ay 18 pounds. Kung natatandaan niyo yung mga lecture ko. So, tama-tama yung sinusunod ni Sir Pisa America. Ang sabi niya, I also like polymer frame pistol due to their lightweight. Mas comfortable siya sa concealed carry. One of the pistol I carry is Smith & Wesson Equalizer. Very similar to Smith & Wesson M&P Shield EZ, chambered in 9mm. Internal hammer siya. Okay, so wala kayong makikitang hammer, pero may hammer siya sa loob. Yun ang internal hammer. Wala akong parts na pinalitan and I am using 15 grains ammo and it's get cleaned and oiled regularly. I stopped carrying it dahil one time while in the shooting range ay biglang ayaw gumana ni walang click, pero nahila ko naman yung trigger pero hindi na engage yung firing mechanism niya. After manually cycling the slide ay gumana ulit. I noticed that when I keep the trigger pressed back after shooting around, and if I delay the release of the trigger goes forward but
it does not reset the firing mechanism. But as long as I release the trigger very quickly after shooting around, then it works just fine. I decided not to carry until I find out what exactly the problem is and fix it. Ano kaya sa palagay ninyo ang dahilan? I am more on a shooter and not much of a gunsmith. Thank you. Have a nice day. So, ang problema niya ay yung reset ng trigger. So, ito yung mahirap itong sagutin kung hindi mo hawak yung baril. Pero, bibigyan lang natin ng mga posibleng pangyayari kung bakit nagkakaganon. So, hindi natin hawak yung baril. Pero sabi naman niya ay later ay gumana uli. So yan, at bago natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na ng 46,000 ang mga subscribers at dahil yan sa hindi ninyo pag-asa, dahil yan sa pag-share ng ating mga videos. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat lalo tigito sa mga silent viewer na hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel, ang kita ay inilalaan natin o binibigay natin sa ating 6 na estudyante na ating beneficiary ng mga anak ng mga single parent na tinutulungan natin magkameron ng allowance para makapag-aral. At lalo tigit maraming salamat do sa mga nagbigay dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan itong number na ito dahil yan po ay anak ko, tresurera ko. At yung mga tumatawag na bumibili ng baril, wala po kami pinagbibiling baril. Tumawag po kayo dyan o mag-message kung kayo ay may papaabot na tulong para kayo ay ma-recognize natin. At kagaya ni Aljon Dating, maraming salamat sa iyo Sir Aljon Dating sa muli mong pagpapadala sa ating GCash number. Gayon din kay Ombet Francisco. Ombet Francisco ng Teresa Rizal. Ayan, at gayon din kay Sir Noli Peace America na nagpadala naman sa ating premiere videos. Okay, at malaki ang nagtulong ninyo sa ating mga beneficiaries. Okay, punta na tayo sa ating topic. Yung tungkol sa reset. Bibigyan ko lamang kayo ng mga ibang, baka ito'y maranasan din ninyo. Unang-una, ang dahilan ng pagkawala ng reset ay pag naputol yung return spring ng trigger. So pag wala ng return spring yan, hindi na talaga magre-reset yan. Wala hindi na yan. Kamukha nitong Glock, ang kalimitang masira dito sa mga Glock ay pag yung spring na nandoon sa loob na yun, pag yun ay napuputol kasi yun ay hindi na talaga magre-reset yan. Kahit anong gawin ninyo, hindi na gagana ang trigger niyan. So, may video naman tayo kung paano gawa ng paraan yan. Yung isang coil ay uunatin mo lang para maikawit mo uli. Madali lang gawin at may video na rin tayo niyan. Ang isa pa sa mga ay pagka itong kanyang striker ay hindi sumabit do sa kanyang disconnector dito. Yan, hindi na magre-reset yan. At posible pa yang mag-pull out to pagka kayo naka-trigger finger. So yan ang mga dahilan. Sa mga ganito naman, yung pag naputol yung return spring doon, hindi na magre-reset. Ang kagandahan sa mga shadow, kaya yan ay kaya naging famous yan sa mga shooter. May adjustment dito ng reset yan. Merong dalawang maliit na dito. Dalawang maliit na kamukha nung pinalitan ko. Dalawang maliit na Allen screw na adjustan ng reset. Yun ang mga dyan. Yung mga yung mga nagtatanong, yung mga yung mga nagtatanong tungkol sa mga 1911, yung ibang may butas dito, tapos may maliit din ditong Allen screw. Pag yun ay sumubrang higpit ninyo, hindi magre-reset yan. Kaya sabihin ninyo, hindi ninyo makalabit. Nakangangayong hammer, pero hindi na ninyo makalabit kasi nga tukod na dito yung may screw dito na tumutukod yan. Okay, so pumunta na tayo sa Kaya sabi ko, mahirap
mahirap sagutin yung tungkol sa reset kung hindi mo hawak yung baril. So magbibigay lamang ako sa inyo ng mga ng mga pointers kung ano ang mga dapat ninyong gawin. Unang-una doon sa mga internal hammer, may nag-encounter na rin ako dyan na yung kanyang magazine spring ay ito, nagbukas ako ng magazine spring ay nabaligtad itong ano nito. Sa halip na ito ang nasa bandang una, okay, ito sa halip na ito kasi ang una nito, kung alin yung harapan ng itong end ng spring niya ay nandiyan, nakaganyan. Pag yan ay nakabaligtad na ngayon, na ganyan, ay minsan nangyayari din yung problema sa reset. Lalo yung sa mga internal hammer. Kaya baka checkin din ninyo kung yung inyong mga magazine dapat ito ay nasa harap. Nasa harap ito. Okay, kahit anong barilya, kahit anong pistol yan, dapat lahat ng magazine ay ganyan. Kasi baka yung inyong paminsan-minsan kasi ay makakaranas kayo ng problema sa pagre-reset. Ganyan. So, ang isa pa dyan, na aking nakikita, meron tayo ditong kasi, check muna natin to. Okay, walang bala. Unang-una, doon sa mga kamukha nito, kasi yung Smith & Wesson na Smith & Wesson na equalizer ay similar din ito. Meron din siyang safety grip. Ang isa dyan, lalo na kung ang paggamit ninyo ng baril ay hindi kayo sanay dun sa may ganito at kayo ay halimbawa may iba pa kayong baril na pinuputok palagi tapos ay bigla kayo nakagamit ng may mga ganito. Minsan yan, pagka hindi napaluwag yung inyong grip, halimbawa pagputok ninyo ay medyo napaluwag yung grip ninyo at nasakto dun sa pagkalabit ninyo, ay nangyayari din yun. Yun yung mga human error. At ang napansin ko lamang sa equalizer, sa Smith & Wesson equalizer, yung kanyang travel ng kanyang wala siyang gaanong slack. O trigger travel. So, pagka, kumbaga maliit lang yung kanyang trigger travel. Kaya pagka hindi kagad ninyo na i-release ng sagad yung inyong trigger finger, ay nagkakamero ng tawag natin na false reset. Ang tawag dun ay false reset. Akala natin ay nag-reset na, pero hindi natin na i-release ng sagad yung trigger finger natin dahil nga maiksi lang ang travel nito, maiksi ang kanyang trigger travel, ang tawag dito is lock. Yan. Ay nagkakameron din ng failure sa reset. So yan pa ang isang Kaya sabi ko nga ay pagka yung inyong mga firearms ay dapat ay kabisado ninyo. Kabisado ninyo yung mga firearms ninyo. Ngayon, kung marami tayong firearms, papalit-palit yung ibang, kasi yung, hindi pare-pareho ang trigger Hindi pare-pareho ang trigger, lalo sa mga reset. Ang reset kasi ito. Yan. Lambala. Ang reset, pag pinutok mo, yan. Pagkatapos ay nag-cycle. Dapat yan ay magre-reset. May mapapakinggan kayo dyan na click. Yun. Yung click na yun. Yun ang reset. Ngayon, merong mga baril, pag kayo'y nasanay dun sa kamukha nung shadow, napakaiksi ng reset nun, ganun lang nakareset na, halimbawa ganyan. Iginano ninyo nakareset na, ito hindi pa ito nakareset. Ayan ang haba ng reset niya. Ayan. Pagka kayo ay sanay sa maiksi ang reset at bumilis kayo ng putok, akala ninyo nakareset na pero hindi pa.
Yan kumisan ang nangyayari sa atin. Minsan ay nagiging human error. Ayan o, kamukha nito o, hindi pa nagre-reset. Kinakailangan ay i-release mo ng todo. I-release mo ng todo ng sagad bago siya magre-reset. Yung iba kasi ay iganon mo lang, nakareset na. Kinakailangan i-release mo ng todo. Kaya yung ang sabi ni Sir Sir Noli ay kinakailangan i-release mo ng mabilis para mag-reset. So ang tingin ko, sir, ay nasa paggamit yung problema ng baril mo. Although hindi ko naman kita yung firearms, kaya hindi ko rin masabi. Kaya ang ma-advise ko ay iputok mo siya ng iputok. At kung halimbawang na-check mo na yung magazine, malinis naman siya, pagkatapos ay nangyayari yun randomly, ay sa tingin ko ay dapat mong, dahil wala naman ako dyan, hindi ko po pwedeng magsabi ng sira nang hindi ko nakikita yan. Kasi iba-iba nga ang ng mga baril, iba-ibang mechanism. Minsan kasi nangyayari yan malimit pagka yung kanyang trigger bar ay medyo may dumi. Yan, nangyayari yan. Pero alam ko naman, malinis ka naman sa baril at maayos naman yung maintenance mo. Sa tingin ko yan, baka yung pagre-release mo lamang dito. Dahil baka sanay ka doon sa iba mong firearms na sinasabi mo na kinakailangan mong i-release ito ng mabilis. Pero kahit yan ay mabagal, kahit mabagal ang release mo diyan, basta't yan ay sumagad. Ayun, maririnig mo yung click. Bago mo So ang tingin ko diyan, sir, ay kinakailangan mong practicein sa muscle memory yung pag-release para mag-release, pag mag-reset ay i-release mo ng sagad na ganon. Kasi nga, ulitin ko, merong mga baril na konti lang ganyan nagre-reset na. Ito ay mahaba ang kinakailangan isagad mo ang release ng magazine. Saka siya magre-reset. Sa tingin ko, gano'n ang nangyari sa'yo. Although hindi ko talaga kita yung baril para magsabi ako, kasi pagka ganyang mga mga baril, lalo't bago pa naman siya at hindi mo naman nakita yung baril, ay so mahirap magsabi na may gano'n na sira. At alam ko naman na ikaw ay well maintained yung mga baril mo. So yun lang ang nakikita ko na ang advice ko ay iputok mo ng madami. At kung yan talaga ay misreset, ay sa Smith & Wesson mo na dalhin, o mga technician ng Smith & Wesson, sila makakaano niyan. So para wala akong makitang diferensya ng baril mo, dahil sinabi mo naman na after nung inano mo ay naayos din naman at nag-function. Pero mahalaga talaga sa mga baril natin na reliable. Okay, kaya tama din yung sinabi mo na hindi mo na dinadalang pang concealed, pang carry, dahil nga may experience kang ganun. So mas maganda yan, iputok muli kung muling mangyayari yon. At kung hindi na mangyari yon at nakuha mo na yung tamang play ng trigger, so palagay ko nasa human error. Ayun lang masasabi ko. So far, ito ay kinapulutan din natin ng kaunting kalaman, dahil dapat talaga alam natin yung tamang galaw ng trigger. Kasi baka nga mangyari yun na akala natin ay nakareset na, yung pala hindi.
So tama 'yun na alamin natin ang magiging problema. At mas maganda talaga na pinapractice natin yung ating mga baril. Yun lang masasabi ko diyan. At hindi ko masasabi na may diferensya ang niyan, mechanism niyan. Mahirap magsabi dahil hindi naman natin kita. At sinabi mo rin naman na naging okay din naman bandang huli. So ang ko na lang ay practicein muli. Tingnan mo kung talagang nangyayari pa 'yon. At kung talagang nangyayari pa 'yon, may problema na ang niyan, internal mechanism niyan. So, 'yun lang ang masasabi ko. So para kaya ko alam na maiksi ang niyan, ang slack niyan may nakagamit ako niyan do sa isa naming tinesting ko na rin yan, walang yan, halos walang maiksi lang itong slack niya, maiksi lang. So pagka maiksi yan at hindi mo na-release ng sagad yung iyong trigger finger pag pumuputok, ay ganun, nagmi-miss reset. So yun lang at masasabi ko lang muna at babasahin ko lamang yung ating mga at bigyan mo rin ako ng feedback kung ano na nangyari para naman maibahagi natin doon sa gusto ko ring malaman kung ano talaga ang problema niyan. So far hindi ko masasabi na may diferensya yung loob at ang masabi ko lamang ay malalaman mo naman niya kung yung trigger niyan ay may return spring. Kung ang trigger niyan ay walang return spring ay yung return spring ang may sira niyan. Okay, malalaman mo dito yan. Okay, so yun lang masasabi ko. Yung return spring ang importante diyan sa reset. Okay, at yun lang natin yung ating mga community spotlight ngayon. Okay, shout out kay Boy Omay, meron kang 100 plus engagement. Shout out din kay Gino, Team Delta, meron kang 3 engagement. Shout out kay Karim Sapayani, meron kang 35 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out kay Pinoy Firearms Custodian. Okay, meron kang 80 engagement. Okay, at doon sa mga taga Pinamalayan, Oriental Mindoro, bisitahin po ninyo ang aming bagong Papa Burger. Ito po ay doon sa akin dating machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ito ay itinayo ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. Sa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapa burger kayo sa sarap. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, ayan at God bless us all.